Marami ako nakikita dito ng mga magulang na nag-struggle sila sa kung paano yung mga anak nila. So kumikita nga sila ng malaki, magaganda nga yung trabaho, pero ang hindi nila na papaghandaan sino yung mag-aalaga ng bata. Hindi pwede yung ganon na iaasa natin yung pag-aalaga sa iba, or let's say yung pagsundo sa iba. Kailangan i-prioritize nyo din na paano yung mga anak ninyo pag nagpunta kayo dito. Mahirap po tayong umasa sa iba, lalo't hindi naman natin binabayaran. Magkasama kami, magbanding kami ng pamilya. Yun ang kahit kailan hindi magiging masama, no? Yun ang kahit kailan, mga oras na hindi mo pagsisisihan, dahil oras yan sa pamilya. Balik na naman tayo sa buhay hatid sundo sa eskwela. Mas okay na din ngayon, hindi na ngayon record si mami na lumabas sa trabaho para sumundo kay Johan ng separate, di ba? Kasi nga hindi na siya kinder, whole day na din siya. So kung ano yung pasok ng kuya niya, ni Jeron, yun na rin ang pasok niya. Kung anong labas ni kuya, yun na rin ang labas niya. Same time na sila ngayon. So ako na lang ngayon talaga yung taya na maghatid at magsundo. Which is mas okay naman. Kailangan ko lang talaga disiplinahin sarili ko na pag uwi galing trabaho, pagkahatid sa kanila, tulog agad. Kasi kailangan ko na itulog talaga agad para sapat yung maging tulog ko, at least para bago mag-alarm ulit yung phone ko, kasi sundo time naman. So na hinahatid ko sila usually is 8:30 ng umaga. Tapos balik ako sa bahay. Tapos susunduin ko naman. Nag-alarm ako ng 2:50. Kasi bago mag 3:10 kailangan nakalis na ako ng bahay para sunduin sila. Kasi nga labas nila ay 3:20. 3:20 eksakto nag-alarm or nagbe-bell yung school nila. Yung mga family na magmo-move dito sa Canada, kami kasi mag-asawa, ito talagang pinrioritize namin nasa Pilipinas pa kami. Nasabi ko na rin doon sa ibang vlog ko na talagang ang nasa isip namin is kung paano namin ni Joyce mamamanage yung time na mapaprioritize yung sino makakapaghatid at sundo, sino mag-aalaga sa mga bata. So kahit nung dumating kami dito nung 2021 na si Johan ay hindi pa pumapasok, ang trabaho talaga na pinili ko is yung makakasama niya ako sa maghapon while si mami ay mag-aaral. And then sa gabi naman, doon ako magtatrabaho. Yun talaga yung prioritize namin. So, marami ako nakikita dito ng mga magulang na nag-struggle sila sa kung paano yung mga anak nila. So kumikita nga sila ng malaki, magaganda nga yung trabaho, pero ang hindi nila na papaghandaan sino yung mag-aalaga ng bata. Ngayon kung marami naman kayong pera dito, wala namang problema. Kasi kagaya ng trabaho ni mami, ni Joy sa daycare, meron silang mga before and after school kung saan idadrop nyo lang yung anak nyo sa daycare, tapos sila na yung maghahatid sa school, tapos sila rin yung susundo sa mga bata sa school at pipick upin nyo na lang ulit yung mga anak nyo sa daycare. So parang ganun, ano? So kung meron kayong budget, syempre kung malaki naman ang kita nyo nga, mag-asawa, may budget kayo para sa ganun, wala namang problema. So magbayad na lang kayo. Or meron ako ibang nakikita na wala silang time, ipinakikisabay nila na lang yung anak nila sa ibang mga magulang. Sa amin kasi yun nga, lagi ko sinasabi, hindi namin yun option. Yung pera doon na gagastusin sa mga daycare, may mga ganda ng mapapaggamitan. Pagkatapos, isa pa nga, priority talaga namin, gusto namin hands-on, kami pa rin ang mag-iintindi sa kanila. Mahirap dito guys yung pupunta kayo ng Canada, let's say pamilya kayo, tapos meron kayong aasahan na tao, lalo na yung pakikiusapan nyo lang na hindi nyo babayaran. Hindi pwede yung ganon na iaasa natin yung pag-aalaga sa iba, or let's say yung pagsundo sa iba. Hindi maganda yung ganon. Kailangan i-prioritize nyo din na paano yung mga anak ninyo pag nagpunta kayo dito.
Mahirap po tayong umasa sa iba, lalo't hindi naman natin binabayaran. Tapos meron din namang ibang setup dito, like ginawa din namin dati nung may kasama kami sa basement na meron din silang sasakyan. Ang setup namin is halimbawa, usapan namin na ako maghahatid sa mga anak namin and then sila yung magsusundo. Ang makakatipid din kayo sa di ba? Sa alis ng bahay. Pwede rin yung ganun. Ginawa din namin yun for a short time. Nagawa din namin yung ganun. Sa akin naman, walang problema. Kasi sa totoo lang, tulong ko lang yun sa kanila. Doon sa kasama namin dati sa basement. Kasi ako naman, kagaya nga ng sinasabi ko, pinaghahandaan namin talaga hatid at sundo, kaya namin panindigan yan. Tulong ko na lang sa kanila yung, sige, ako maghatid sa lahat sa mga anak natin sa umaga, then ikaw naman susundo. Parang hindi kasi nila kaya ng hatid at sundo So nag-usap kami ng ganun. Tulong ko na lang din yun. So pwede naman yung ganun. Kung meron kayong makakausap ng ganung setup. Teka, susundo muna ako. Ayan. Bell na, yan sinasabi ko. Eksaktong 3:20. Nag-sound yung bell. So, tayo doon. Doon sa pinto na yun. Baka natin si Johan doon. Pero dahil responsable yung aming kuya, pag nag-bell na ganyan, tumatakbo na yung si Jeron. Pinupuntahan na niya na kagad si Johan dito. Kahit di ko man sinabi, yun yung ginagawa niya. Naabangan na niya kagad yung kapatid niya. Hi! Halika na. Hi! How is your day? How's school today? Waiting for my sister. Hot in the gym. Hot in the gym. Ano yan? It's hot in the gym. In the gym? Nagpunta kayo doon? Anong ginawa niya? Na-finish ko yung food ko, Daddy. Nauna ako kay kuya. Ba't nauna ako sa'yo, kuya? So, mabilis ako sa'yo ngayon. I got some boots. Ano na nga ako umalis 3:10. Magkaibang pinto kasi si kuya at saka si Johan na nilalabasan. Kaya ginagawa ni kuya, binibilisan niya para masundo niya kagad si Johan paglabasan na. Yun, uwi na kami. Tapos, mamamahaw na kami. Maghahanap na kami ng makakain sa bahay. Ganun. Kumusta ang school, nak? Happy? Finish daw na yung lunch niya. Ay, ang water. Uminom ka madami? So, doon sa trabaho namin, karamihan sa amin, may mga anak kami na maliliit. Alam mo na nga, di ba, mga panggabi na workers. Usually, kaya nga panggabi yung pinipili namin ng mga tao na trabaho. Kasi alam nila meron silang responsibilidad na kailangan gawin sa umaga. So, kapag umaga, paglabas namin nag-out kasi kami, nag-punch out kami, 7:30 Una-unahan na kami yan na magbihis tapos mag-start ng sasakyan. Lalo na pag winter, nako. Siyempre, mas matagal yung painitin mo pa yung sasakyan. Awa ng Diyos, hindi pa naman nangyari na na late kami ng paghatid sa mga anak namin dahil sa work. Kasi dito guys, sa one time nangyari sa akin, nag-meeting kami na with the manager, parang emergency meeting. After ng shift, actually nag-start yung meeting before pa kami mag-out. Kaso inabot na kami ng 7:30 doon sa meeting hanggang lumagpas pa. So, nagdi-discuss yung manager, sabi ko, kailangan ko na umuwi. Sabi ko, kailangan ko na umuwi. Kasi may hatid akong bata. Pinauwi niya ako. Pinauwi niya kami. Kahit hindi pa tapos, pinauwi na niya kami. Kasi, mahirap naman yung ganun. Kasi, kaya nga, yun yung shift na kinuha natin Kasi meron tayong responsibilidad na saktong-sakto lang na magagawa natin kung makauwi tayo agad after ng trabaho. So yun, sinabihan ko manager ko, maghahatid pa ako ng bata sa school, kailangan ko umuwi. Okay, sige, go. Wala siyang magagawa. Uwi ako. So yun ang kagandahan dito, kumbaga nire-respeto nila yung sa pamilya. Tsaka rin sa overtime, dati sabi nga ng manager ko, dati puro overtime ako. Sabi, bakit daw ngayon hindi na daw masyado naka-overtime? Sabi ko, ganun talaga. Kasi dati, si Joyce ay part-time lang. Ngayon ay full-time na siya. Sabi ko, kung hindi na kami magkikita, sa totoo lang. Kung mag-overtime ako, papasok ako ng umaga sa gabi, hindi na kami magkikita. Kasi hindi na kami nagkikita sa umaga. Pagdating ko is paalis na siya or nakaalis na siya.
Tapos hindi na rin kami magkikita sa gabi. Kasi siguro magkikita kami hi hello lang. Kasi kung aalis ako ng 6:30 para pumasok ng alas 7, 6:30 pa lang siya umuwi ng bahay. Kaya yun ang sabi ko sa manager ko, naintindihan naman nila. Dito naman ang overtime, hindi naman sobrang mandatory or masasaalang-alang mo yung oras mo sa pamilya. Nasa sayo pa rin yun. Sabi ko nga, titimbangin mo kung ano ba mahalaga, yung oras or yung kita, di ba? Kikitain mo rin naman yan. Hindi naman tayo nagpunta dito para magpayaman ng sobra. Tsaka the more overtime na gawin mo, mas maraming tax babayaran mo. Sapat naman yung nagtatrabaho kayo ng asawa mo. Sapat naman, lalo na kung wala kayong binabayaran ng daycare. Kaya every week talagang labas kami ng labas. Kasi kahit paano, sinusulit namin yung time na hindi kami nagkasama-sama ng weekdays Kumbaga nagsakripisyo ka na ng weekdays kayod kung kayod, trabaho kung trabaho. Hindi na kayo nagkasama-sama ng matagal. Usually ang pagsasama-sama lang namin na buo is yung hapon, yung pag-uwi ni Joyce. Pero pagdating ng 10:30, alis na rin ako, 10:30 ng gabi. So yung ilang oras na yun talaga yung quality time namin. Kaya nga siguro magtataka kayo, every week labas kami ng labas, gala dito, gala doon. Kasi yun yung time namin na magbawi ba, na magkasama-sama kami, magbanding kami ng pamilya. Yun ang kahit kailan hindi magiging masama, yun ang kahit kailan mga oras na hindi mo pagsisisihan dahil oras yan sa pamilya. Kahit napagastos ka, okay lang, kikitain mo rin naman yun. Kaya ka nga nagtatrabaho mabuti kapag weekend, kapag weekdays, di ba? Para pagdating ng weekend, may relaxation, may bonding. At hindi mo sabihin, huwag kang pupunta dito sa Canada, magtatrabaho ka hanggang kabaong. Sa kabaong ka na magpapahinga. Kailangan talaga balanse ang buhay. Kaya nga kami umalis ng Pilipinas Kasi nga isang dahilan, lagi na kaming walang oras sa mga anak namin. Dadating ang weekends, sa halip na lumabas o mamasyal, maglalaba ng kalahating araw, mamamalengke ng ilang oras, pagkatas gagawa ng lesson plan, wala na. Natapos na sa ganun ng weekend, hindi nyo na naramdaman. Kaya yun ang isang dahilan kung ba't nagpunta dito. Kaya yung mga family na pupunta dito, huwag nyo kakalimutan na ang first priority natin dito is pamilya. Yan, mga pangit na yan. Sila ang unang dahilan kung ba't tayo nandito. Kaya kung ano man ang ating mga goals dito sa Canada, syempre lahat tayo gusto ma-PR, gusto maging, maaring iba gusto maging citizen sa futures. Kami hindi pa namin alam, one at a time lang. Pero wag natin kakalimutan yung mga bata yung priority natin kung ba't tayo nagpunta dito. Di ba nga lagi sinasabi natin, ba't kayo nagpuntang Canada para sa mga bata? Ang siguraduhin natin na talagang pinaprioritize natin yung mga bata. Lagi tayong may oras. Napaka-importante lalo yung paghatid sundo sa school. Kaya natin gawin. Pero hindi ko naman sinasabing masama yung kung meron kayong pangbayad, may pang daycare kayo, di ba? Mas maganda nga yun. Makakahapit kayong mag-asawa sa trabaho na alam nyo na safe naman yung mga anak niya. So yun lang, maikling kwentuhan natin guys today. And sana kahit paano may napulot kayo sa video na to. And please don't forget to give us a thumbs up and subscribe. Thank you for watching. See you on the next vlog. Bye.